2, 3, 1. Good day mga Kapads Masters. May ipakita naman akong unit, dual brand na water dispenser na mayroong yung galon niya nilagay sa ilalim sa ubos, tapos may pump. Ito yung pump. Tingnan natin sa harapan. Ito yung unit, tapos nandito yung galon. Ito mga Kapads Masters, basta kapag may unit kayo ng ganito na water dispenser na nasa ilalim yung inilagay yung galon, tapos may pump, ito iwasan ninyo na maubusan ng tubig, kasi ito kadalasan ang na-encounter namin. Kapag maubusan ito ng tubig, sigurado may masira. Kung di pump ang masira, yung main PCB board, yung board niya, kasi electronic drive ito mga Kapads Masters, may PCB board ito. Kaya basta ganitong unit, iwasan ninyong maubusan ng tubig. Kailangan palaging i-monitor nyo kung may laman pa yung galon, i-monitor nyo yung tubig para hindi magkakaproblema, kasi ito ang kadalasan na encounter namin. Kapag naubusan ng water yung galon, ang maunang masira yung pump dito. Ito yung pump, tapos yung board, kasi pwede niyang masunog o defective, may defective na parts doon sa board. Kapag palaging gumagana yung pump tapos walang tubig, sigurado masisira yung board. Sige nga, ikaw nga, kuha ka ng straw, tapos higop ka ng tubig, walang nanang laman, di ba? Puro hangin. Siyempre ang resulta diyan, utot ka. joke. Tapos ang problema nito mga Kapads Masters, na trouble ko kanina, hindi to gumagana yung init or hot. Disconnect ko muna kay naka plug. Disconnect ko na muna. Ito may overload sa heater. May counting push button dito sa overload, yung sa gitna ng dalawang blue na kulay. Overload protector yan mga Kapads Masters. Kung example, grabe ng init, yan ang mag-protect nga Ito nangyari mga Kapads Masters, siguro wala nang laman ng tubig yung ng tangke ng heater, kaya apektado yung overload. Nag-trip off yung overload, kaya direct to the point mga Kapads Masters, yan ang problema. I-post ko lang yung overload, bumalik na yung kaya kung yan ang sikreto. Basta may alam o may sikreto ka, simpleng problema lang, makita mo agad. Yan, very simple na problema, nakita ko agad. Wala ko na ibang ginalaw. Yan lang, kasi yung lamig, walang problema. Okay yung lamig. Yan lang Kapads Masters. Kaya direct to the point, simpleng problema, nasa overload lang, ibinalik ko post dahil naubusan ito ng tubig mga Kapads Masters. Kaya shout out sa lahat ng mga may unit na ganito. Careful kayo na maubusan. Sana may kuha kayong counting kalaman dito sa video na ito, na parang sisiw na ito, pero ibigay ko na tips sa inyo. Simple lang, pero kung maubusan ng tubig yung galon, sigurado apektado ay yung water dispenser. Kasi ang kagandahan nito, hindi mo na kailangan ilagay sa taas yung galon mo, dito lang sa ubos. Kaya ito, direct to the point. Ang unit na ito is very sensitive na unit ito, basta ganito sa ilalim yung yan lang mga Kapads Masters. Sana may makuha kayong counting kalaman dito sa video na ito about dual water dispenser na ang galon is nasa ilalim or sa baba inalagay. Shout out sa lahat ng mga technician dito sa Cebu na connected ng Cebu Ractic Masters Club dito sa Cebu. Shout out sa inyo mga masters, sa lahat ng mga technician sa Cebu at sa buong mundo. Salamat mga patuloy tayo mga masters. Wala tayong pagyayabang. Kung may gusto kang tumulong sa kapwa mo technician, ibigay mo yung base mo, tulugan siya. Huwag kang magyabang kung ano ang naabot mo. Share lang tayo. Kasi dapat tayong mga technician magtulungan, hindi magyabangan, kasi sa yabangan wala makuha dyan mga Kapads Master, di ba? Peace lang tayo, kasi
Ngayon, may nakita, may na-encounter akong mga technician nag-away-away. Actually, wala tayong makuha dyan. Sana peace of mind or peace na tayo. Sana lahat ng technician is magkaibigan or maging brotherhood. Mga rep or technician na rock technician. Yan lang mga Kapas Masters. Ayun, Kapas Masters, Jilly, thank you.